at simulan na natin ang kwento. Matapos mabunot ng ermitanyo ang mutyang pinagmula ng lakas ng demonyong yon, harap-harapan nilang nasilayan ang pag-iba ng anyo ng demonyo. Galing sa mukha ng demonyo ay bumalik ang wangis nitong sa itsura ng pinunong baryo sa bayan na yon. Ibig sabihin, nakawala na ang espiritu ng demonyo na nakapaloob sa lalaki. Matapos mapatay ng ermitanyo ang demonyo sa katauhan ng pinuno ng bar, ay doon nila nakita ang pumipigil sa likuran ng lalaki, ang kaibigan ng ermitanyo na isang higanting gagamba. Napakalakas na sabulag ang tanga ng nilalang na yon, na maski demonyo ay hindi mararamdaman ang presensya nito. Nang makita ng lahat nilang mga kasama ang nilalang na yon, nanlaki naman ang kanilang mga mata dahil sa pagkabigla. Maging si Danilo at Noli, hindi nila namalayang yun ang kaibigan pala ni Manong Duming ang humahawak sa demonyo. Ang pinunong baryo na sinapian ng demonyo ay nakahandusay na yon sa lupa habang nakahawak sa tadyang nito, kung saan binunot ng ermitanyo ang batong libritang itim. Hindi kalaunan, agaran din yung nawala ng malay. Ang ermitanyo naman, ng mga oras na yon, nanatiling nakatayo sa harap ng lalaki habang nag-iisip kung anong gagawin sa lahat ng mga bangkay ng mga nilalang na kanilang napatay. Nang gabing din yon, agad rin nilang napagtanto na kung hindi sila dumalo sa imbita ng pinuno, hindi nila malipol ang kasamaan nitong ipinakalat sa lugar. Paghawak ni Noli sa pulso ng lalaki, doon niya napagtantong wala na yung buhay. Ayon kay Manong Duming, mas okay na yung mawala ng buhay dahil nakaukit na sa noo ng lalaki ang marka ng isang dyablo. Ibig sabihin lang nun, kampon yun ng kadiliman, at kapag nabubuhay pa yun, hindi malabong maghasik na naman ito ng lagim nang siyang magpapahirap sa kanila ng tudo. Hindi naman umimik ang lahat nilang mga kasama sa ginawa ng ermitanyo dahil pagod na pagod ang mga ito dahil sa naganap na digmaan. Ang nakuhang libritang itim ng ermitanyo ay isinilid niya ito sa isang buting may lamang langis na maraming nakapaloob na mga aral para harangin ang kapangyarihan nito. Dahil gamit yun sa kaliwa, mapanganib. Sa paglipas ng mga oras ng gabing yon, kaagad namang nag-utos ang ermitanyo sa alaga nito para maghukay ng malalim para paglibingan ng mga bangkay ng kanilang napapaslang. Bago pa man pumutok ang bukang liwayway, nakapagpahinga na sila sa gilid ng burol kung saan sila nagpalipas ng gabi. Hindi na muna sila bumalik sa mga pinag-iwanan ng mga kabayo dahil ang iba nilang mga kasama halos hindi yun makakalakad dahil sa bugbog ng mga katawan nito. Kaagad iniligpit ng mga kasama nila Danilo, kagaya ng mga pana at tabak. Si Guyo naman, ibinilik na rin ito sa lagayan ang buntot paging ginaw latigo nito, habang yung kasama nitong si Leroy halos yun matutulala dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ilang minuto pa ang makalipas, kasalukuyan na nga silang naglalakbay pabalik sa lugar nila Noli. Nang makabalik na sila sa kanilang baryo, bago pa man humiwalay ng daan sila Guyo, may ibinili na mga salita dito si Manong Duming nang siyang pinakinggan ng mga ito. Guyo, Leroy, dapat wala kayong ibang pagkwentuhan sa ating dinadanas. Maging delikadong muli tayo kung malalaman ito ng grupo ng mga kultong naglilibot sa ating lugar.
Wika naman ni Manong Duming doon sa dalawa. Huwag ho kayong mag-alala, Manong. Makakaasa ho kayo. Sige, dito na ho kami. Sana sa susunod, hindi ho sana kayo magbabago. Isasama mo pa kami sa mga lakad nyo. Sagot naman ni Guyo dito. Salamat naman, iho. Mag-iingat kayo palagi. Matapos nun, kaagad nang naglalakad ang dalawa papauwi sa bahay nito. Sila Noli naman at ng buo nilang grupo nagpatuloy na sa paglalakbay papunta sa kanyang farm kung saan ang tinitirhan nila. Pagkarating nila sa entradang pinto ng farm, agaran din naman silang pinagbuksan ng mga tauhan ni Noli. Magandang umaga ho sa inyo, Boss Noli. Maging sa inyo mang lahat, tuloy ho kayo. Wika naman ni Ambong sa kanilang lahat pagpasok nila sa loob. Magandang umaga din sa iyo, iho. Kamusta na kayo rito habang wala kami? Sagot naman ni Manong Duming. Okay naman, Manong. Pero may isasangguni sana kami sa inyo na dapat niyong malalaman. Pero may iba tayo, Manong. May dala ho ba kayo dyan? Pag-iba ng kwento nito, kaya't dahil doon, agara namang nilapitan yun ni Noli at iniabot dito ang isang bihag na manok na wala ng balahibo. Kayo na ang bahala dyan, Bong. Pakuluan nyo lang ng maigi dahil kagabi pa yan eh. Wika naman ni Noli rito. Matapos nun, agara naman yung umalis habang masayang-masayang pumunta sa likod ng kubo. Makalipas ang tanghalian nila, kaagad namang nagtungo ang dalawang matanda sa mga bakod kung saan naroroon ang mga pangontrang nakalibing doon. Nang makita nilang wala namang nangyayaring kakaiba sa mga pangontra, agad namang nagtungo sila Manong Duming kung saan naroroon ang mga bantay ni Noli. Paglapit ni Manong Duming kay Noli, agaran naman yung nagsalita ng, Noli, kailangan nating kausapin ang mga tauhan mo. Batid kong may bumisita kagabi dito. Matapos marinig ito ni Noli, agara naman siyang sumama dito habang nagtatanong ng, Bakit, Manong? Ano bang sinabi sa inyo ni Ambong? Tanong niya dito habang naglalakad sila. Hindi ko pa alam pero batid kong meron tayong dapat malalaman. Sagot naman ng matanda. Pagkarating nila sa isang banda, nakita naman nila ang tatlo niyang tauhan habang kumakain ng adobong bihag. Pagkalapit nila dito, niyaya pa sila ng mga yon na tikman ang niluto nila. Dahil kumakain pa ang mga ito, mas pinili na lang muna nilang magkwentuhan habang inaantay matapos ang mga yon sa kanilang ginagawa. Ilang minuto pa ang makalipas, nakausap na rin nila ang mga bantay niya. Ayon dito, nang sumapit daw ang takip silim, nung kahapong meron daw na 2,000 dumapo sa puno ng mga akasya habang naglilibot sila. Ayon kay Nardo, hindi daw normal ang laki ng ibon na yon. Tinanong naman ito ng ermitanyo kung anong uri ng ibon ang nakita nito. Nang malaman nila ang uri ng ibong nakita nila, bigla namang kinutuban si Manong Duming dahil alam niyang hindi yun ang alaga niyang dalupaw dahil nung kagabing wala sila, kasama niya ang kanyang alaga. Matapos nilang makausap ang mga tauhan ni Noli, agaran naman silang naglalakad papunta sa kubo kung saan ang mga kasama nila. Habang naglalakad sila, muling nagtanong dito si Noli ng, Manong, hindi kaya'y tagapagmasidyo ni Waring? Tama ka, iho.
tagapagmasid yun. Kailangan nating abisuhan ang lahat nating mga kasama. Paglapit nila sa mga kasama nila, agaran nila yung kinausap. Dapat talaga mapaslang natin yung demonyong na yan, Duming. Kung hindi tayo gumagawa ng paraan, habang buhay tayong hindi patutulugin ng demonyong yan. Lahad naman ni Mang Carpio doon sa kanila Danilo. Mamaya, dagdagan pa natin ang mga harang upang masigurado nating ligtas tayong lahat. Manong Duming, pwede ho bang humingi sa iyo ng kunting tulong? Sinabihan ni Nuli ang ermitanyo na kung pwede, maglalagay sila ng mga pangontra sa mismong loob ng bahay ng mga magulang niya. Hindi naman tutol doon ang matanda, kaya't labis naman ang pagpasalamat niya dito. Pagsapit ng mismong hapon, ginawa nga nila ang mga napag-usapan, lagay ng mga pangontra sa kahit saan parte ng kasulok-sulukan. Pagsapit ng gabi, habang nagbabantay sila sa maaring mangyayari, pinili naman nilang mag-inuman ng tupa. At habang nag-inuman sila, narinig naman nila ang pagtawag sa kanila nila Guyo at Leroy doon sa labas. Sa sandaling yon, kaagad tumayo ang dalawang matanda habang maiging sinuri kung sila nga ba yon. Nang mapagtanto nilang yon talaga sina Guyo at Leroy, agara naman ang pag-utos sa kanila nila Nardo na buksan ang pinto. O Goyo, gabi na. Naparito kayo. Pasok kayo. Dahil may inaantay kami mga bisita. Bungad na wika ni Manong Duming doon sa dalawa. Magandang gabi ho, Manong. Andyan ho ba si Noli? Wika naman ni Leroy nang makapasok na yon. Sinabi naman ni Manong Duming kung saan naroroon sila Noli maging ang kanilang pangkat. Paglapit ng mga ito sa kinaroroonan nila Noli, naabutan naman sila nitong nag-iinuman ng tuba. O Guyo, tamang-tama. May pinagsasalauhan kami dito. O sayo muna. Wika ni Noli sabay abot sa basong may tuba. Ha? Pinagsaluhan? Nasaan? Wika ni Guyo sa kanila habang nagtataka. Kagad itinuro ni Noli ang galon ng tuba na nakatago sa likod ni Danilo. Ito ang pagsaluhan natin ngayon. Kaya tumanda ka. Marami to. Patawa-tawang sabi ni Noli rito. Kaya't dahil doon, nagtatawa na naman ang buo nilang grupo dahil sa reaksyon nitong si Guyo. Ilang minuto pa ang makalipas, halos lalasing-lasing na ang iba nilang mga kasama nang biglang nabaling ang kanilang usapan tungkol sa mga mutya at gamit pagdating sa larangan ng sabog. Marami namang nabanggit noon si Mang Carpio patungkol sa mga mutya at mga lugar na pagkukunan nito. Ako Manong, gusto kong magkaroon ng ganun. Kaya lang kahit anong pasok ko sa gupat para maghanap ng mutya. Kaya lang mailap sa akin eh. Wika naman ni Guyo kay Mang Carpio habang nakitaan ang pagkalasing. Di ba meron kanyan dati? Nasaan na ba? Sabat naman ni Noli dito kay Guyo. Malas eh. Nawala sa akin nung mismong naabutan ako ng umaga sa inuman. Sagot naman ito sa kanila. Maya-maya pa, bigla namang tumayo si Mang Carpio habang naglalakad papunta sa kubo na walang imik. Ang akala noon nilang lahat, matutulog na yun, subalit laking pagtataka nila nang bumalik yun sa kanilang iniinuman habang may bitbit na isang maliit na libretang itim na kasing laki lang ng palad ng tao. Paglapit nito sa kanila, agara naman itong nagsalita ng, "Gusto mo ba talagang magkaroon ng ganon, iho?
Ito, babasahin mo. Nandyan ang lugar na maraming nakabahong motya. Wika nito sabay abot sa hawak nitong libreta doon kay Guyo. Dahil sa ginawa nito, nagulat naman ang halos kabuuhan nilang pangkat. Dali-dali naman yung tinanggap ni Guyo habang binubuklat ang libreta. Nang mabuklat na nitong si Guyo ang libreta, napakunot naman ang noo nito. Saka nagsalita ng, "Tika Manong, libreta ba talaga to? Wala akong mababasa eh." Wika nito habang ibinaling sa kanilang pangkat ang mga mata. Dahil sa sinabi nito, napatawa lang naman noon si Mang Carpio maging sila Nuli. Hanggang sa ipinasa nito sa iba nilang mga kasama ang libreta na yon. At maging sina Lando at ang mga tauhan ni Nuli na humawak sa libreta, wala ding nakikita. Nang kunin nitong si Nuli ang libreta na yon, nakita niyang meron namang mga nakasulat doong mga Latin. Pero bakit ang sabi nila, wala yung laman? At doon napagtanto nitong si Nuli na ang laman ng libretang yon ay hindi nakikita ng mga ordinaryong mga mata. Bago mo masilayan, iho, ang nilalaman niyan, kinakailangan mabuksan ang pangatlo mong mga mata. Bago mo makikita ang nilalaman ng libretang yan, kailangan mong masaulo ang bawat kataga. Sabat naman ni Manong Duming dito. Dagdag pa ni Manong Duming, kapag magkamali ka sa pagbanggit ng mga yon, maari mo yung ikakabaliw. Subalit nang marinig pa lamang ng mga ito na kailangang buksan ang pangatlong mata, nagsisiurungan na ang mga ito dahil sa pagkatakot. Hindi kasi biro ang may pangatlong mata, dahil halos lahat ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mga tao, magagawa mo yung masilayan. Makakita ka ng mga engkanto, laman lupa, aswang, at higit sa lahat ay ang mga demonyo. Kapag malaman ng mga nilalang na nagawa mo silang nasilayan, guguluhin ka ng mga ito hanggang sa mabaliw ka. At doon isiniwalat ni Mang Carpio na nandun ang mga ritual para makakuha ng mga motya doon sa kalikasan. Dagdag pa ni Mang Carpio, nakaukit din sa libreta na yon ang lugar kung saan nakalagak ang mga sandata ng mga sinaunang antingero, kagaya ng mga punyal na punong-puno ng mga karga, mga kampila na maaring muling ihulma para gawing tari sa mga manok. Nandun din ang mga motya, agimat na mainam gamitin sa panglipol ng mga aswang. Sabat pa ni Manong Carpio na ang mga armas na pwedeng gamitin sa pakipagdigma laban sa espiritual ay ang mga katagang binitawan ni Kristo nung siya ay nasa lupa pa. Kagaya ng mga paglipol ng mga cherub sa mga nangangabayong demonyo na isa sa pinakamagiting na mandirigma ng Panginoon na biglang tumalikod sa kanya. Hindi rin ang kampila ni Arkanghel, hindi rin ang sibat na tanga ni Danilo o anumang espiritual na sandatang ginagamit, kundi ang mga salitang binitawan ni Kristo na pinakamalakas na sandatang maaring gamitin sa mga masasamang nilalang. Kapag nalaman mo ang mga salitang binitawan ni Kristo, ay wala ka nang pwedeng katakutan pa, maski ang pinakaharing demonyo na nakatira pa sa impyerno. Nakaukit sa libretang yon ang bawat kataga na binitawan ni Kristo nung nanalangin siya sa ama niya. Nang marinig ng mga kasama ni Nuli ang mga pinag-usapan ng dalawang matanda, halos yun mapapanganga dahil sa pagkamangha. Ibinalik naman ni Manong Carpio ang libreta kung saan niya ito itinago dahil walang may gustong aralin ang mga nakasulat doon sa mga kasama ni Nuli. Dahil alam ng mga ito na sagrado ang libretang iyon. Nang tumungtong na sa 12:00 ng gabi, pinili na nila Guyo na umuwi na sa kanilang mga pamamahay.
Halos pasuray-suray na naglalakad papalabas ang mga ito. Kaya't napag-isipan nila Noli na ihatid ang mga ito kasama si Danilo. Par, ihatid na lang namin kayo ha. Malalim na ang gabi. At saka, baka mamaya pa, mahulog pa kayo sa mga kanal. Mahirap na. Wika ni Noli sa dalawa habang inaakbayan. Wala namang nagawa ang dalawa, kundi sundin ang kagustuhan ni Noli. Habang naglalakad silang apat sa gilid ng palayan, napakaingay nila noon. Dahil nga mga lasing ng mga ito. Pero mas lalo silang naging maingay nung nagkanda hulog-hulog si Guyo sa pilapil ng kanilang dinadaanan. Todo naman ang paghawak ni Noli at Danilo sa mga ito dahil hindi na yun dumadaan sa pilapil. Bagkus sa mismong palayan na, nagkandaligo-ligo din ang mga ito sa putik dahil sa kalasingan. Nang maihatid na nila ang mga ito sa kanilang mga tirahan, pinili naman nila noong bumalik na. Noli, may iba pa bang daanan dito bukod sa palayang dadaanan natin kanina? Medyo maputi kasi dun eh. Tanong sa kanya ni Danilo. Sinabi naman itong si Noli na mayroon namang ibang madadaanan. Yun nga lang, may mga bahay silang madadaanan bago sila makarating sa kanilang baryo. At habang naglalakad noon silang dalawa, panay naman ang pagtitig ni Noli sa buwan nang mapagtanto niyang kabilugan pala ng buwan ng gabing yon. Kasabay ng kanilang pagsilay sa buwan ay ang pagrinig naman nila ng pag-alulong ng mga aso. Danilo, mukhang may mahuli tayo ngayon ah. Nararamdaman kong mayroong mga aswang na bumisita dito sa baryo nila Guyo. Wika ni Noli kay Danilo na kasalukuyan ding nakikiramdam sa buong paligid. Oo nga Noli, pero batid kong hindi taga dito yung mga yan. Sagot naman sa kanya ni Danilo. Nang makaabot na sila sa mga ilang mga bahay na dadaanan nila, bigla naman silang napahinto doon sa paglalakad. Nang makasilay sila ng isang nilalang na nakadapa sa pinakabubong ng kubong kanilang dinadaanan. Teka, tama nga ang aking hinala. May aswang na napadpad dito. Paniguradong buntis ang sinisilip-silip nito. Ikaw ang magbabantay sa likod, Danilo. Kung sakaling tatakas, dakpin mo. Dahil may gagawin ako sa aswang na yan. Pero sisiguraduhin mong wala tayong magagawang ingay. Dahil baka mabubulabog yung mga taong nakatira dyan. Tugon ni Noli kay Danilo. Nang marinig ni Danilo ang sinabi niya, pangisingisi naman yung nag-usal ng sabulag. Nang makita siya nitong pumitas ng 2 bunga ng mais na kanilang nakita sa bakura ng tagabahay doon. Teka Noli, anong gagawin mo sa mais na yan? Wika sa kanya ni Danilo. Itong si Noli naman, dali-dali niyang kinalas ang mga butil ng mais sa kinakabitan nito. Habang nagwiwika ng, panoorin mo kung anong mangyayari. Matapos nilang mag-usap, tumungo na nga si Danilo sa likod ng kubo ukol sa sinabi niya rito. Itong si Noli naman, inuusalan niya ang mga butil ng mais ng mga salamangkang natutunan niya kay Manong Dumeng. Nang makalapit na siya sa kubong yon, doon niya nasipat ang kabuhang itsura ng aswang na tinatawag na tiktik. Nang gigigil ito nakasilip sa siwang ng bubong na para bang may nakita yung isang masarap para sa kanilang paningin. Pero ang hindi nila inaasahan,
may kasama palang Sigbin ang aswang na yon, na nakabantay din sa likod kung saan si Danilo. Kaya't ang nangyari, nagbuno si Danilo sa Sigbing naroroon. At ang nangyari, nabasag ang kanilang ginawang sabulag, dahilan para maramdaman ng mga aswang ang kanilang presensya. Hindi pa man siya makalapit sa tiktik, bigla yung napalingon sa kanya habang nagmamadaling tumalon sa kubo. Subalit kahit tumakbo na yon, nagawa pa rin itong makapitan sa pinalipad niyang salamangka. Dali-dali niyang inihagis ang mga butil ng mais sa makapal na talahiban. Nang ginawa niya ang mga bagay na yon, maniwala man kayo o sa hindi, yung tiktik na napakapitan niya ng salamangka, nagmamadali yung tumungo sa talahiban kung saan niya hinagis ang mga butil ng mais at iniisa-isang dinampot. Nang makita siya ni Danilo, hindi naman ito maiwasang matawa dahil sa pinagagawa ni Nuli. Hindi pa yun nakontento. Kumuha pa ito ng mga ilang mga mais at saka dinagdag doon. Anong ginawa niyo sa akin? Bakit hindi ko maiwasang pulutin ang mga butil na ito? Mangyak-ngiyak na wika ng aswang na yon. Yan ang parusa ko sa kagaya nyo. Sabihin mo, saang lugar ka nang galing? Kapag nagsalita ka, pakakawalan kita ng buhay. Pero kapag pinili mong itago ang pagkakilanlan mo, dagdagan ko tong mga butil na to nang siyang ikakamatay mo pagsapit ng haring araw. Nang marinig yun ng aswang, papiyok-piyok naman yung nagsalita. Ayon dito, nanggaling siya sa isang baryo kung saan pinatay ang kanilang gabunan ng mga albularyong sumasalakay doon. Dagdag pa ng aswang na yon, sa lahat ng kanilang angkan, 3 lamang silang nakaligtas doon sa kamay ng mga albularyo. Kaya't nagkawatak-watak ang kanilang grupo. Yung iba, piniling maghiwa-hiwalay upang hindi sila sabay-sabay na mahuli ng manggagamot na naghahanting sa kanila. Kung totoo man yung mga sinasabi mo, pakakawalan kita. Pero sa oras na muli kang napadpad sa baryong hawak ko, pasensyahan na lang tayo. Sige na, umalis ka na bago pa mag-iba ang desisyon ko. Wika ni Nuli sabay kalas sa mga salamangkang napapaloob sa aswang. Dali-dali yung kumaripas ng takbo at hindi na nito nilingon pa ang Sigbing kasama nito na napatay ni Danilo. Matapos nun, pinatuloy na nila ang kanilang paglalakad papauwi sa kanyang baryo. Habang naglalakad sila, hindi naman nun maiwasang magtanong sa kanya si Danilo. Nuli, bakit niyo piniling pakawalan yung nilalang na yun? Nakakaperwisyo na yun sa mga kababaryo natin eh. Nang marinig ito ni Nuli, bahagya lang naman siya noong huminga ng malalim, saka sumagot ng, Tama ka kaibigan. Dapat nga sanang kinitila natin ng buhay yon. Kaya lang, kagaya natin, may mga buhay din yung mga yan. Pero kung naaktuhan ko yung may nilalapang tao, hindi ko palalagpasin ang mga sandaling yon. Kagagawan kasi ng mga demonyo kung bakit may mga aswang sa ating mundo. Wika ni Nuli kay Danilo. Sa patuloy ng kanilang usapan, hindi nila napansin na nadapo na sila sa kanyang farm kung saan ang kubo. Pagpasok nila sa pinto, nakita nila si Manong Duming at Mang Carpio
na nakaupo sa balkonahe ng kubo habang nananabako ang mga ito. O mga iyo, kamusta naman yung paghatid niyo sa dalawa? Mukhang may pinagagawa na naman kayo sa daan, ano? Hindi niyo ba alam? Nakabilugan ngayon ang buwan. Marami ngayong mga nilaw na sumasalakay. Wika sa kanya ni Manong Duming. Sa tingin mo, Manong, tuluyan na tayong nalubayan ni Waring? Para kasing may nararamdaman akong kakaiba sa tuwing lalabas ako sa bakod na ginawa nyo. Wika niya dito. Maya-maya pa. Tumayo naman ang ermitanyo habang nakatingin sa labas ng kubo. Oo, iho. Kanina lang. May isinangguni sa akin ang dalupaho pero panahon na yata nating tapusin ang demonyong yan. Sa ngayon, kailangan nating mag-ipon ng lakas para sa kakaharapin nating mga pangyayari sa mga susunod na mga araw. Sagot sa kanya nito. Matapos nilang mag-usap, tuluyan na nga silang nagpahinga. Ukol na rin sa sinabi ng dalawang maestro nila. Lumipas ang gabing yun. Wala namang nangyayaring kakaiba hanggang sa pagsapit ng pang-5 araw. Dahil sa mga araw na wala namang kaguluhang nagaganap, kaya't nagdesisyon noon si Maro na bumalik na muna sa kubo nito. Maraming salamat sa iyo, Manong. Hindi namin makakalimutan ang kabutihan mong ginawa sa aming grupo. Hayaan nyo, dadalawin namin kayo paminsan-minsan. Uwi ka naman ni Nuli dito, maging sina Danilo at ang buo niyang kasama. Ihatid ka na lang namin sa lugar mo, Maro. Mahirap na. Baka sa isang iglap lang, muling magpakita si Waring sa atin. Wag na ho, ermitanyo. Kaya ko na ho ang sarili ko kung sakaling muli siyang maghasik ng lagim. Puntahan niyo lang ako sa aking kubo. Basta wag lang sa gabi. Dahil may mga bagay din akong ginagampanan. Sagot naman sa nagngangalang Maro doon sa ermitanyo. Samahan na lang namin kayo sa pana ng bundok, Mano. Ayaw mong pumayag na ihatid ka namin eh. Kaya sana pagbigyan niyo na kami. Wika naman ni Nuli sa nagngangalang Maro. Dahil sa pamimilit ni Nuli, pumayag na rin si Maro na ihatid siya sa pana ng bundok. Kampante naman silang naglalakad doon sa mga oras na yon dahil kakaputok pa lamang ng araw. Kasama noon nila Nuli si Danilo, maging si Buning sa paghatid ng kaibigan nila. Pagdating nila sa pana ng bundok, doon na tuluyang nagpaalam si Maro na babalik na siya sa kanilang lugar. Hindi na rin naman labis na nag-alala ang kanilang grupo dito dahil nabanggit din ng ermitanyo na hindi rin basta-bastang antingero yung nagngangalang Maro. Makalipas ang mga oras, tuluyan na rin silang nakauwi kung saan nagpaiwan sila Manong Duming. Naihatid na ho namin si Maro. Ayaw talaga niyang magpasama sa kubo niya eh. Bungad ni Nuli kay Manong Duming. Oo, Manong, talagang ayaw talaga niya eh. Batid kong may gagawin pa yun eh. Kaya ganon. Sabat naman ni Danilo. Hayaan nyo lang, iho. Bilib nga ako dyan kay Maro. Dahil kahit mag-isa lang siyang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa baryo, hindi siya natatakot. Si Maro ay isang mamamaslang ng aswang doon sa kabilang baryo na iniatang sa kanya ng kanilang samahan. Dagdag pa ni Manong Duming. Halos gabi-gabi kung lalakad yung nagngangalang Maro. Masiguro lamang naligtas ang baryong hinahawakan niya. Tika, Manong, samahan? Ibig mong sabihin,
May grupo din siyang kinakaniban? Tanong ni Nuli kay Manong Duming. Tama ka, Iho. Napabilang siya sa grupo ng mga albularyo. Kaya lang, minsanan lang na umalis ang grupo nila. Kaya siya ang gabi-gabing umalis para tingnan ang baryo tuwing gabi. Sagot ng ermitanyo. Lumipas ang pangatlong araw. Nasa 4:00 na yun ng hapon nang mapansin ng ermitanyo ang pag-iba ng panahon. Bigla kasing nagtatago ang haring araw. Sa kabila ng 4:00 pa lang ng hapon, tinakpan ang napakasilaw na araw sa napakaitim na usok sa hindi malamang dahilan. Biglang naalarma ang buo nilang pangkat nang magwika si Manong Duming ng, Magsihanda kayo. Puntahan natin ang kubo ni Maro. Masama ang pangitaing ito para sa grupo natin. walang pagdalawang isip. Kaagad silang nagsisihanda at kinuha ang lahat nilang mga gamit para sa digmaang magaganap. Kaagad nilang pinatakbo ang mga kabayo pababa ng bundok para baybayin ang daan papunta sa looban ng gubat kung saan nakatira si Maro. Sa pagdating ng kanilang pangkat sa looban ng gubat, ramdam nila ang mga salot na nilalang na humaharang sa kanila na para bang ayaw sila nitong patuloyin. Nakakasipat sila noon ng mga duwinding itim, laman lupa, ingkantong itim na patuloy na nanggugulos sa kanila. Tuloy lang kayo. Huwag niyong pansinin ang mga yan. Mas lalo tayong mapapatagal. Sigaw ng ermitanyo sa kanilang likod. Nang hindi na maatim ni Nuli ang panlalaro ng mga nilalang na yon, walang sabi-sabi. Kaagad niyang isinara ang mga palad niya habang nag-uusal ng mga tigalpo. Pagbato niya sa kumpol na laman lupang patuloy na humaharang sa kanya, animoy nalulusaw yon dahil hindi basta-bastang mga tigalpo ang kanyang ginagamit. Sa patuloy ng kanilang paglalakad, doon sila nagimpal sa mga nangyari. Nakita nilang nagkalat ang mga bangkay ng mga aswang na sakop ni Waring sa lupa malapit sa bakuran ni Maro. Na ibig sabihin, nilusob ng pangkat ni Waring ang nag-iisang si Maro sa kubo. So mga ka-ermitanyo, hanggang dito na muna pabang sa Part 96. Yun lang, maraming salamat.